Hindi namin hahayaang mahuli kayo sa impormasyon. Most talked about places, things, and events, alamin yan sa Brighten. Life-saving tips and advice, pakinggan yan mula sa Brighten. We will brighten your minds with the top 10 of anything and everything under the sun. Be bright! All these and more on Brighten, the countdown of the information for everyone. Alright, good afternoon po sa lahat ng nakikinig ng Brad FM 91.9 dito lang sa Brighten, the countdown of information for everyone. Ako po si DJ Sherwin. Happy first Friday of the year, Brighteners, once again. Ako pa rin ang hindi magandang-maganda pero maganda lang na si DJ Sarah. Hello! Ayan, parang, Happy New Year! Happy New Year, everyone! Ito na ba yung pangalawa nating episode for January? Hindi. pa. Ito yung first. First Yeah. for this 2017. Yes, at sabi nga nila, di ba, kapag inuumpisahan mo ang mga bagay-bagay, dapat bongga yung una, di ba? Tama. Parang yung ginawa lang natin ngayong nakaraang January 1, di ba? Siyempre sinalubong natin ng bongga ang ating New Year, di ba? So parang dito sa Brighten, ito yung ating, kumbaga, pang-surpresa or bonggang episode. Pwede diba? rin, oo. Para ang taon na ito dito sa Brighten, may mas maging makabuluhan, makulay, masaya. Diba? Tama. Sabi nga nila ikaw yung magbigay ng category sa mga sasabihin ko. Oo. Diet, mag-quit ng pagsusmoke, Okay. makabayad ng utang, makasave ng pera, Mhm. makapag-travel sa iba't ibang lugar, Okay. makapag-exercise, makakuha ng bagong trabaho, Mm. maging mas organized, Okay. tapos maging pasok sa relationship. Mhm. Ikaw, paano mo i-describe yung mga bagay na nabanggit ko? Mga wish ko, hindi, joke lang. Ano yan, mga New Year's resolution, di ba? Tama. Gusto ko din yung part na diet Hindi ko Oo. alam kung bakit inuna mo Minsan iniisip ko kung ano yung kasalanan na nagawa ko para asarin mo ako ng Wala gano'n namang ganon. Sa mga Alam- Brighteners natin dyan, naaapektuhan ba kayo pag sinabi yung diet? Di ba, LM? Alam mo, yung diet kasi parang isa yan sa mga pangunahing New Year's Oo, resolution. totoo ng yun. mga At tao. yun yung lagi nilang ginagawang New Year's resolution every year. Mhm. So, parang iniisip ko, isa pa siya sa mga pinakamahirap. Oo, sige, sabihin ko na nga. Oo. diba? Hirap, Mahirap diba? siya. Mm. Kahit sino na mga magsabi, no, mahirap gawin ang mag-diet. Yes. Pero sa tamang disiplina lang, di ba? Sa tamang pagmamanage lang ng diet ninyo is ma-achieve nyo yan. Sa mga Brighteners natin kaya, meron kaya silang mga New Year's resolution? 'Di ba? Siguro meron din sila, pero hindi 'yun yung ating poll question for today. Ang poll question natin for today is kung nagawa ba nila yung New Year's resolution nila noong 2016. Kung hindi nyo nagawa ang New Year's resolution nyo, or yung mga New Year's resolutions nyo, last year, dahil 2017 na tayo, take note 2017 na tayo, Yes. last 2016, bibigay namin sa inyo yung mga rason, yung mga factor. Kung bakit hindi naging totoo or naisakatuparan yung resolution na yon. Meron kang 365 days para gawin yon. Bakit hindi mo nagawa? Pero kung gusto nilang i-share sa atin yung kanilang mga kasagutan, kung nagawa ba nila or Baka naman successful, di Oo, ba? syempre pwede silang magbigay ng tips o kaya naman ng advice kung paano nila naisagawa yon. So, para sa aming mga listeners, pwede pong magpadala ng inyong mga greetings, kasagutan sa aming poll question, which is, kung nagawa mo ba ang resolution mo noong 2016. Mag-text lamang kayo sa aming mga text line numbers. Para po sa mga smart users, it's 0918-351-8282. Once again, it's 0918-351-8282. Ayan. At kung gusto naman nila tayong makita ng live, as in right now, pwede nyo pong i-like at i-share na rin ang aming Facebook page. Once again, it's www.facebook.com/BRIGHT10919. At gusto ko lang pasalamatan yung mga nag-share sa atin or yung nag-share ng ating Facebook Live. Once again,
Thank you so much for sharing our video, Ray Chester. Ayan, si Engineer, nag-share siya ng videos ng Brighton. Ayan, maraming salamat, Chester. At sa mga magla-like pa at mag-share, maraming salamat po. Yes, thank you so much. And binabati ko rin si Ate Daisy Pineda na Facebook Live at this moment. Hi, Ate Daisy. I hope you're enjoying your Facebook Live. Ayan, maraming salamat po. Anyway, Sherwin, syempre, Yes. nasabi na natin yung ating poll question. Ngayon naman, punta na tayo. Ano ba yung topic natin for today? Yes, our topic for today will be the top 10 reasons you don't stick to your New Year's resolutions. Ayan, asking why your New Year resolutions fail, we'll give you answers when we come back. Dito lang po yan sa Brighton, the countdown of information for everyone. Do you want to make a difference on your business? Make it brighter with the Archdiocese of San Fernando, DWBL 91.9 Bright FM. Be heard, be different, be successful with DWBL 91.9 Bright FM. For inquiries, please contact Ms. Janet D. Bautista at 0977-846-8160 or visit us at 4th floor DSF Building, City of San Fernando, Pampanga. Make your business much better. Advertise now. Nganing Pasko, ganakantaya ing minunang panyatang ning Ginong Heso Kristo keti king yato. Nya minuna mibayit ya king Belen, king metong alalabangan, busal da ring ayop, ning dinat, ning masukal, ating pakakalulong pastol, lintoya. Banaakit tayang pasibayo, Jesus, kailangan tapang magpakumbaba. Nganing Pasko, lumapit tam pasibayo king Ginoo, mitmong kapakumbaban. Siguradong akit taya at aranasan. Yapin, kaya kayungan, masayang Pasko. Ini po iba't king kaya kayong paboritong parina, DJ pa, ni Father Joel Gatus, Kenny king kaya katamong Archdiocesan Radio Station, 91.9 Bright FM. Alright, nagbabalik na tayo. Makiramdam kayo pa mo rin po, Kenny King Bright FM 91.9, the Archdiocesan Radio Station, and welcome back to your favorite Friday habit. It's Brighton. Of course, the program that lists anything and everything under the sun. Ito pa rin ang maganda lang. This is DJ Sarah. Ito pa rin po ang gwapo lang, Na di hindi ba? gwapong-gwapo. Na hindi gwapong-gwapo. Gwapo lang, di ba? Sapat na yun. DJ Sherwin. And i-share lang natin yung song na na-play before we start Ay, oo nga. yung program. It's Man in the Mirror by the great Michael Jackson. Totoo yun, Yes. Sherwin. Pero pasalamatan din natin yung mga listeners natin na patuloy na nagpapadala ng kanilang mga greetings. Yes. Shout out ko lang ang napakaganda kong Bessie Erin. Hello. And i-greet din natin, shout out din sa ating classmate during Yes. college, si Ate Sharadine Danan. Ang aming mga Fitspiration ngayong bagong taon. Very sexy, Shara. Okay. Alright, Okay. this afternoon we'll be listing down the reasons kung bakit ang mga pinapangako nating New Year's resolutions sa ating mga sarili ay napapako. Unahin po natin ang 4 sa ating listahan. Starting with our Brighton number 10. Doing it alone. Ayan. Ayan, so ang ating Brighton number 10, doing it alone. Alone? Past tense agad? Doing Oo it nga. alone. So, yun, parang isa sa mga dapat nating iwasan ay ang paggawa sa New Year's resolution natin ng mag-isa lang. So hindi ako pwede dito kasi mahilig akong mag-isa. Ay, ganun ba? Hindi, joke lang. Siguro kasi depende sa New Year's resolution yun, di ba? Tama sa. Pero in general, ito yung parang ina-advise ng mga eksperto. Sabi ng isang eksperto sa success, no, sa si Amy Applebaum, Okay. paano daw mababago itong attitude na to na tayo lang yung tayo lang mag-isa yung gumagawa ng New Year's resolutions natin. Sabi niya, get a buddy who will join you in doing your resolution.
pwedeng ano yan, ang kapatid, family member, o kaya Oh, naman kaibigan. boyfriend, girlfriend. Kaibigan, di ba? Ano yung bang mga example na pwedeng sa mga New Year's resolution natin, yung pwede tayong magsama ng kabady natin. Okay. Sa exercise, sa Ayan. pwedeng gym body, di ba? Oo, gym body. Sa pagda-diet, sa Oo. yung mga gustong pumayat, maghanap ka dyan ng mga gustong pumayat. Oo. Tsaka yung talagang mga dedicated pumayat. Tama yan. Sabi nila, palibutan mo daw yung sarili mo ng mga tao na nagbibigay sa'yo ng inspirasyon para gawin mo pang mas mabuti or let's start sa umpisahan yung New Year's resolution and gawin ito ng mas mabuti and mas epektibo. Okay. Iwasan mo yung mga taong mga nagdi-discourage Ay, sa'yo. maraming ganyan eh. Yung tipong kapag ka sinabi mo, anong New Year's resolution mo ngayon? Magda-diet. Ay, ilang taon mo naman nang ginawa yan. Oo. Hindi mo na yan magagawa. So, use it na lang yung pagdi-discourage nila para ganahan ka palalo na mag-diet. Bakit ba laging diet yung example? Ibahin mo naman, DJ Sherwin. Sige, ano pa? Nakalimutan mo naman na may Sarah kang katabi dito eh. Ito naman. Be with the person na nakakagawa na ng resolution mo para mahikayat ka na gayahin siya. Okay. Ikaw ba sa ano yung New Year's resolution mo na pinaka-top talaga? Ano siguro? Wala kasi akong talagang New Year's resolution na eto ngayon. Pag kasi may naisip akong gawin, dun ko siya gagawin. Pero minsan, siyempre pag bagong taon, may nakikita ka, daming nagpo-post ng resolution, gusto ng bago, di ba? Tama. Siguro sa akin talaga ngayong 2017, yung gagawin ko is maghahanap ako ng kapeng matapang kaya kong paglaban. Hindi, kasi syempre, di ba? Favorite hugot ko kasi yun. Lagi na lang kasing kape. Parang napapansin ko kasi sa office, no? Oo. Parang araw-araw na lang nagkakape ka ng matapang. Oo. Hindi ka pa ba napaglaban ng mga kape pa. niya? Hindi pa. Hindi talaga ako makahanap ng kape. Oh, really? Kaya akong ipaglaban. Sabi nga, maghanap na lang daw ako ng fighter talaga. Oo, yung literal na fighter na lang. Yun talaga matapang at kaya kang ipaglaban. Hindi. Siguro ako, yung mga gusto ko lang talagang i-try is mas makilala ko pa yung sarili ko every year. That's nice. Oo, By that's trying new things. Ayan. Ako naman sa yung New Year's resolution ko is to stop making list of New Year's resolution. Okay. Yung pinaniniwalaan ko na lang kung ano yung mangyayari sa'yo, then let it be, di ba? Parang maging realistic na lang tayo sa kung ano yung darating. May gising, sabi nga. Oo, may gising ika nga nila, di ba? Sabi nga nila, sa Kapampangan, bigising ka king katutuan. Yes, that's right. Sampalin ka. Kaya isa din yan kung bakit ako naghahanap ng kapeng matapang. Kasi kaya kang sampalin sa realidad. Ayan. So bet yan ni Desiree na nasa Singapore. Hugot daw. All the sabi way niya. from SG, ano nga ba yung Yan. ano nga ba yung trademark? Basta yung may Merlion. Basta yung Oo. Merlion. Desiree, maraming salamat. Sabi niya, nami-miss niya na daw ang Bright 10, lalong-lalo na si DJ Sarah at si DJ Sherwin. Yes. So, thank you so much na pinaabot mo kami hanggang dyan sa Singapore. Ayan. So, enjoy your vacation there. Ako naman, Sherwin, may naaalala akong isang New Year's resolution ko na hindi ko nagawa. Yun yung i-overcome ko yung fear ko sa heights. Okay. I guess it's Until 2015. now. Oo, Until now. 2015 siya. Actually, hindi talaga siya literal na height. Siguro yung mga rides Okay, na okay. matataas. Tapos Pero, yung zipline. ano na sa tingin mo yung highest point or highest peak? Mga tower ng isang TV station. Yun lang. Umakyat ka na ba sa TV station ng CLTV 36? Oo, yun. Nung OJT kami. Oh, So, really? yun na siguro yung pinakamataas. Hindi naman ako nalula that time. Pero yung mga rides kasi... Pero nung sumakay ka ng airplane going to Thailand. Ay, naku, Diyos ko. Hi, Dr. Melanie Briones. Ayan, katabi ko sa aeroplano si Ma'am Mel. Tapos kabang-kaba talaga ako. Sabi ko, Ma'am Mel, it's my first time to ride the, airplane. Nalilipad ako. Ano po ba yung dapat kong gawin? Kung ano-ano, meron akong, yun? Yung sa tenga? Oo, parang... Earbuds ba? Ang tawag? Parang pag-reduce ng noise. Oo, yun. Tapos, hindi ko rin alam kung paano ko ilalagay yung seatbelt. So, kabang-kaba ako. Sabi niya, hinga ka lang ng malalim. Sabi niya. Pero kabang-kaba talaga ako, Sherwin. Lalo na kapag yung tataas siya. Oo, Diba? tsaka kapag sa turbulence ba yung term doon? Kapag gumaganyan-ganyan yung aeroplano. Yun. Sa radyo hindi tayo nakikita, no? Kapag nag-shake-shake po, no, yung aeroplano. Yung parang hindi dire-diretso siya. Pero yung laking pasasalamat ko that time is yung piloto dun sa aeroplano na sinakyan namin is magaling. Kasi hindi ko naramdaman
Lalo na yung pagbaba. Yung pagbaba, hindi ko talaga na-feel na parang, hoy, nalaglag yung puso ko, ganun. Pero yung pataas talaga. So, salamat kay Ma'am Mel kasi hawak niya talaga yung kamay ko kasi nakita niya na kinakabahan ako. Pero masaya pala siya. Tama. Diba? Parang sa buhay lang, 'di ba? Kapag nais mong tumaas, 'di ba? Mahihirapan ka talaga. Pero sa pagbaba naman, kapag narating mo na yung tuktok Oo. ng mga pangarap mo, okay lang, no? Parang saglit lang mag-reach out sa mga nasa baba. Totoo yun. And anyway, Sharon, speaking of New Year's resolution, Yes. may suggestion si Bessie sa akin. Sabi niya, isama ko na daw siya sa New Year's resolution niya ngayong 2017 kasi daw, sana marami na akong time para makita siya kasi namimiss niya na ako. Miss you too, Irene. So, Parang- yun nga. Isa din yan sa mga usual na resolution ng mga Oo. tao, no? Yung to meet old friends. Yun, at magkaroon ng oras. Siguro, Tama. hindi lang kapeng matapang ang kaya kong hanapin ngayon. Hahanap din ako ng orasan para magka-oras din siya sa akin. Oo, Ay, wow! ganun pala. Parang Mga hugot na hugot. ako. Parang uso pa ba ang hugot ngayong 2017? O ipapauso ko ulit? Trendsetter. Ayun nga. Ito isa din sa mga ways para maiwasan natin yung paggawa ng tayo lang, no, sa New Okay. Year's resolution. Yung na nabanggit natin kanina, stop listening to people na nagdi-discourage sa iyo na wag nang ituloy. Instead, panindigan mo, and the best thing, hikayatin mo rin sila. Yes. Come on, everybody. Let's do the beat. Oh, Tama. diba? Alright, so that's it for our Brighton number 10. The first reason why you don't stick to your New Year's resolutions is doing it alone. Ayan. So, pumunta na tayo sa ating Brighton number 9. Extremely lofty resolutions. Mhm. Ito. Paano nga babaguhin ang mga ito? Huwag kang gumawa ng isang resolution na fit lang sa kakayahan and resources mo. Huwag mo rin naman tong gawin na napakalaki, na parang napaka-imposible na siyang gawin. Mhm. Know your strengths and weaknesses din. If it's kind of big, take it day by day. Halimbawa, yung pagda-diet. Mhm. So, ako na mismo ang nag-share, no, na pagda-diet ang example. Sabi mo, lumayo na tayo sa diet, Oo pero nga. Minsan kasi habang lumalayo, doon tayo layong lumalapit. parang balik na lang natin. So Okay. far, yet so near. Parang ganun Yes, ba? oo. So, yun nga. Totoo naman na meron tayong mga, ang tawag dito, meron tayong mga gusto na talagang mahirap abutin. Like, for instance, merong mga, kumbaga, di ba, meron short-term goal na tinatawag and long-term goal. So, syempre, kung long-term yan, halimbawa, ang goal mo talaga is makahanap na ng kapeng matapang or ng taong kaya kang ipaglaban. Oh, yun. Sige, tao. Syempre, hindi naman mo yun makukuha ng one day lang. Tama. O kaya, yung pagda-diet nga. Alam nga namang, magda-diet ako ngayon. Hindi ako kakain. Papayat ka na agad. Ano yun, Magic? Dumadaan sa process yan, di Yun, ba? kahit naman yung pagpapaganda. Yun na Mm. lang, yung pagpapaganda. Hindi naman ako gumanda ng pagkagising ko lang, di ba? Siyempre may ginagawa tayo dyan. Halimbawa, yung pagpapaputi. Meron tayong mga creams or treatments na ginagamit, di ba? So, hindi ka naniniwala sa woke up like this. Naniniwala ka naman. Naniniwala ako sa woke up like Pero this. depende pa rin, no? Sa pagkakagising mo. Kasi baka gising Tama. ka, tapos stress ka naman Oo. nung natulog ka, or kaya sad ka, Mhm. or umiyak ka nung gabi. Pagkagising mo, syempre, namamaga yung mata mo. May mga tao na pag gumising talaga magaganda. Pero mas lalong gumaganda, syempre, pag pinaghahandaan. Tama Yun. yan. So, sa ating mga resolution, wag nating gawing napaka-imposible. Mhm. Nung resolution natin, for example, yung halimbawa ako ngayon, 20. Tapos, nagtatrabaho, di ba? Tapos, yung wish ko agad is, gusto ko by the end of 2017, meron na akong pag-aaring kotse, may sarili na akong bahay. Tapos, nakapagtapos na ako ng kung ano-ano. Siyempre, hindi naman natin magagawa yun ng ganun kabilis, di ba? Sabi nga nila, parang it takes time. Yes. And it takes effort din. Kasi Yes, it baka takes naman, effort. baka That's naman right. maghintay-hintay lang tayo dyan, wala talagang mangyayari. Oo, parang sa pag-ibig lang yan. Oo, tama. Kung naghihintay ka lang pero hindi ka gumagawa ng paraan, di wala rin Wala. lalong mangyayari. Sabi nga nila, kung gusto mo ng world peace, Mhm. which is parang napakahirap ma-attain, di ba? Maabuti, oo. Sabi totoo. nila, magbasa muna tayo ng mga libro Mhm. na nagsasabi or nag-feature about the world peace. By reading that book para May inspire Yes, tayo. tama. Tapos, pag samahin natin yung mga reasons na yon para
yun nga, magkaroon ng kapayapaan. And syempre, umpisahan nga natin yun sa sarili natin, Sherwin. Okay. So, tignan din natin yung mga goals na attainable lang sa year na to. Kung yun talaga yung goal mo, is matapos sila ng 2017. Hindi naman no? Parang pwede namang New Year's resolution lang. Pwedeng isa muna, the next year, ito naman. Yes, diba? totoo yun. Halimbawa, ngayong taon na to, sa ating mga nagtatrabaho, siguro New Year's resolution ko is magtitipid ako ng sweldo. Imbes na pagkain lahat, mag-i-invest ako sa ganito. Yun muna. Huwag muna yung agad-agad kasi masasaktan ka lang kapag hindi mo natupad. Diba? Baka naman sabi mo, January dapat may bagong phone na ako. Oo. February may bagong bag na ako. Oh, Parang wala nang natira sa'yo, no? Grabe, baka naman hindi ka na umuwi. Oo, hindi mo alam. OT pa more. Hindi mo alam, parang nagagawa mo na yung isang resolution na hindi mo naman pinalak ang pagda-diet. Yes. Oo. Starving ka na nun, no? Hindi na diet yung starving na yun, no? Okay. Parang napapatay ka na sa gutom. Wag naman ganon. So, yun. Yun ang ating isa pang dahilan kung bakit hindi natutupad ang inyong mga New Year's resolution. Punta na tayo sa ating Brightsen number 8. Ito sa Mhm. sa mga mahilig sumuko. Mhm. Nako, pigilan nyo na yan kasi giving up too easily is one of the reasons din kung bakit hindi natutuloy or nagpo-fail yung ating New Year's resolution. How to change it according to Andrew Scrage. Ayan. Yeah. Sabi niya, use the power of positive reinforcement. Mhm. Very general psychology to. Oo, yun yung example niyan is halimbawa kapag ka nagawa mo ito, may reward ka na ganito. Halimbawa sa mga bata, kapag ka nakapasa ka ng exam mo, may reward kang isang chocolate. Tama. Yun. O for example, pwede mong kausapin yung sister mo. Ate, kapag lose ako ng 1 pound, bili mo ako ng bagong damit, yung fit na sa akin. Yes, oo. O at least may inspiration ka. Totoo yan. Baka naman kasi ate, pag naka-lose ako ng 1 pound, bili mo ako ng french fries. Oh, di parang ganun din Parang siya. ganun din. So, depende pa rin no, sa reward na nais mong makuha. Okay, ano pa? Isa pa sa monitor progress. Parang pwede tayong gumawa ng calendar. For example, day 1, day 2, ito na yung natatapos ko. Parang, timeline lang. Okay. Para kumbaga kasi pagka nakikita mo na may improvement day by day, parang naiengganyo ka lalo na, ay, konti pa. Ay, sige pa. Di ba ganun yun? Oo. For instance, sa pagtitipid, kung yun yung New Year's resolution ninyo, monitor mo na, may uso ngayon yung 52-week challenge, yung Yes, everyday, oo. halimbawa, nag-start ka sa piso, the next day, piso, tas next week, 2 pesos na, tas next week, 3 na naman. So, kung namomonitor mo sila everyday, so natatansya mo sila, so parang maiengganyo ka na, ay, sige pa. Yes. More. That's the importance of jotting down notes no sa mga ginagawa natin. Kahit ngayon no, makapangyarihan na yung mga smartphones. Pwede na Yes. tayong maglagay ng notes, pwede tayong maglagay ng reminders, no? Hindi na natin kailangan na kumuha pa ng ballpen, di ba? So dapat maging lang tayo. Maging aware lang tayo sa progress na ginagawa natin. Yes, kasi it's a way of it's another way of positive reinforcement. Anyway, Sherwin, umaabot pala tayo ng Saudi Arabia. Yes, binabati ko si Kuya Versky Basco, si Kuya Berong, all the way from Saudi Arabia. Hello! Yes, sa Riyadh, sa KSA. Ang sarap sa feeling na merong Singapore, merong Saudi Arabia. Yes, ito Thanks to Facebook Live. ito Kuya Berong, baka may New Year's resolution ka na hindi mo nagagawa. Pwede itong yung topic namin ngayon, pwedeng makatulong sa'yo yung mga Yan. rason. Ayan Kuya, kapag kung ikaw mahilig kang mag-give up no sa mga Oo. ginagawa mo, aba, Ririgaluhan po namin kayo ng kaping matapang, kaya kayong ipaglaban. Ay, Diyos ko, redundant na ako kanina pa. oh yan. Tigil na ako. Sabi nila sa make a goal and reach for it. Yan, parang kapag hangga't hindi mo pa nakukuha yung quota mo, 'di ba? Huwag kang tumigil. Totoo 'yan. Halimbawa, kung yung pagda-diet nga is gustong-gusto mong gawin, 'di ba? Eh di halimbawa ako tinanong, hanggang anong weight ang gusto mong ma-attain? Ilusyon Ano natin ba yan ng- sa gaining weight or losing weight? losing weight. Losing Halimbawa, oo. sinabi ko, gusto ko nasa bandang 50 kilograms lang ako. Makatawa Ilang ko kilo ka ba? Ano ka ba? Confidential yun. Ay, oo. Anyway, ayun nga. Kung sinabi mo na 50, ganyan. So, huwag kang tumigil hanggat hindi siya umaabot ng 50.
di Tama, ba? oo. Sabi ko naman kasi sa'yo, Sherwin, wag nang diet ang exam ko. Yun ang naisip Nasasaktan ko eh. ako. O sige, sa smoking na lang. Oh, yan. Pwede nga sa isang araw nakakaano ka, no? Isang kaha. Isang kaha. Mhm. The next day, pwedeng bawasan mo ng 2 piraso. Oo. The next day, 2 piraso ulit. Hanggang sa mawala, di ba? Kasi ang sinasabi nila sa mga bagay na nakasanayan daw na yan is mahirap nang baguhin. Lagi mo nang hahanap-hanapin. Namimiss mo na, di ba? Pero kailangan na kasing i-let go for the better, di ba? Yung pagle-let go sa hindi naman minsanan yan, di ba? It takes a process. Yes, gaya na nga ng sinabi mo, di ba? Parang unti-unti lang. Yes, konti-konti lang para masanay ka Pagka-break na nyo din. ng jowa nyo, hindi naman kinabukasan nakapag-move on ka na. Yes, siyempre nandun yung moments na ang tag doon, iyak-iyak ka muna, tapos recall na memories. Tama. Di ba? So that's it for our Brighton number 8. So, let's now have our Brighton number 7. Ayan, binabati ko yung tao no, na parang ano dito. Ang tawag? Talagang nakaka-relate talaga dito. Sa no? time management. Sa time management is Brighton number 7 si Kuya Ross V. Sampang. Na kahit napakarami na ng duties, nakikinig siya ngayon sa napakarami ng duties, 'di ba? Pero nagagawa pa rin niyang matapos Makinig. ito ng successfully. Okay. And syempre makapakinig ng Brighton. Oo, knowing na busy yung silang tao, tapos nakikinig sila sa atin, oh my God, such an honor. It's our privilege. Maraming salamat po. And speaking of, meron ka pang nagbumabati sa'yo, si John Michael Magikay. Hello. Ayan. Ayan, ito napaka-energetic to, no? Oh. Si Kuya Mike. Hello, Happy New Year, Kuya Mike. Hi, Idol Sherwin And daw. thank you for idolizing me. Yan. Idol din kita, di ba? Ayan. Lahat tayo may pag-idolize tayo. Anyway, Sherwin, gusto ko ding batiin si Father Jason Miranda. You know why? Kanina umaga kasi, nandito siya and then I got the chance to talk to him and then say hi. Ni-invite ko nga din siya dito sa Bright FM. Then sinabing pinakilala ako na ako nga daw ay isang DJ dito sa Bright FM. Then sabi niya sa akin, boses mo pa lang, alam ko na DJ ka na. So sabi ko, aming Cloud9. Siyempre kinikilig ako kasi sinabihan ako ng gano'n na nagpakilala lang ako, parang nag-hello, ganyan. Kaboses ko daw si DJ Chacha. Sabi Wow! niya. Such an honor po sa Father Jason Miranda. Ayan. So hi Yamong Jason. And i-hi din natin ng isa pang laging nakikinig sa atin dito sa Brighton, Father Kenneth Alden Richards. Ayan. Ayan. So, bawing-bawi na tayo kay Among Kenneth dyan, di ba? Yan yung mga lagi nga nagpapadala sa atin ng mga greetings din. So, Yes. maraming salamat Isa po. din si Among Kenneth sa mga kilala kong na talented sa time management. Oo. Di ba? Bongga siya, Sherwin. Oo, idol natin si Among Ayan. Kenneth. Ano nga sa bang part meron sa time management? Bakit isa ito sa rason? Siguro yung ibig sabihin dito sa yung lack, no? Yung lack of sa time management. Oo. Kasi tayo kasi pag may goal tayo, gusto kasi natin talaga mabilisan natin silang nakukuha. Tama. For instance, gusto natin mag-diet, hanggang hindi natin ako na naman talaga. So, kusa talaga siya lumalabas sa akin. Grabe. Hindi ko mo talaga intention. Ayun nga. So, kung may goal tayo, tas minamadali natin yung sarili natin, syempre hindi natin yun makukuha. Kasi madidismaya tayo na, 1 month na, ganyan, wala pa rin. So, Oo nga titigil na. So, ang dapat nating gawin is mag-allot tayo ng specific time para sa resolution na yon. Halimbawa, hanggang June gusto ko may naipon na ako. So, check. Have a break. Huwag din padalos-dalos, slowly but surely. Sabi nung sa kanta, baby, let's take it slow. Oh, diba? Ayun. So, kumanta lang ako. Bakit? Career. New Year's resolution, magbo-vocalize. Tapos, ang sabi nga dito, you have 365 gutom ba ako, fries? 365 days Ayan. to do it. Diet ang pinag-uusapan pero pagkain ang lumalabas sa Ano bibig po mo. ang ibig sabihin nito? So, wag dating sagarin sa isa. Kakapit sa muna. Gusto mo na ng rice. Sige, Baka gusto mo Sherwin. ibukin kung nakakailan kang rice sa Grabe. Wag naman. Yung Sige. mga kilala ko lang ang may alam. Okay. Okay. Hi, Tita Weng. Ayan. Wag sagarin sa isang araw lang. Baka naman kasi sa isang araw, hindi ka na talaga kumain. Oo, no? parang OA naman yata. Oo. So, wag naman ganun. Huwag naman OA, di ba? Oo. Bawas-bawasan. Oo. Wag naman. Okay. Okay, how to achieve time management? Work smarter, not harder. Smart dapat. Unahin ang pinaka-importanting bagay. Up to the list important. At
ito, importante to. Sabi nila, habang tumatanda, ito daw yung namamaster natin gawin, is yung learn to say no. Yes, parang mas marami na yung bagay na sinasabihan ko ng no ngayon. Yeah, Unlike napansin mo dati. rin ba? Napansin ko yun. totoo Kasi yun. parang smart thinking eh. Yes. So, we're smart. Yeah, we are. Okay. We are all smart. Oo. And ito, have an appropriate sleep. Na hindi ko na magawa-gawa hanggang ngayon. Oo, hindi ko Ang hirap, no? Sa, Ganun ba talaga? parang, Siguro may siguro, iniisip din tayo. Mm. Siguro it's another way kung bakit din wala tayong time management minsan. Kasi, syempre, puyat ka, naisip mo, masakit yung ulo mo, ganon. So, imbis na makapag-focus ka sa bagay na to, nalilipat, nadadivert yung attention mo, sayang yung oras. tama. One task at a time. Although itong bagay na to parang sa iba hindi pwede, no? Kasi parang uso sa kanila yung multitasking. Oo. Pero ano naman eh, Yeah, magagawa we do naman multitasking. magagawa naman natin yung one task at a time while doing multitasking. Yes. Diba? Pwedeng sa isang oras ito muna. Mhm. Huwag ka munang makialam ng ibang bagay diyan, ito muna dapat. Yes. Oo. Para matapos agad and maganda yung kalalabasan. Parang yung kanta lang. One step at a time, there's no need to rush. It's like learning to fly or falling in love. Okay, so pinagbigyan niyo ulit ako. Maraming salamat. Ayan. Ay, grabe, yung kasunod, unplug. Parang yun ang sinabing unplug the radio station. Wag May naman. ibig sabihin yan sa unplug or disconnect, no? From internet and other games. If in- Hindi naman kailangan. Tama. Ito sa Sa start time early. management kasi yun eh. Start early daw sa Oh, isa din mga yan sa 12 mga a.m., mga ganun. isa din yan sa mga ways, no, para magkaroon tayo ng time management. Yes. And then, play and just enjoy it. I think that's the most important thing to do. Kasi enjoy natin yung process. Kasi kung hindi natin in-enjoy yung process at hinihintay lang din natin yung result, edi short term lang yung happiness na nakuha natin. 'Di ba? Tama. So, that's it for our Brighton na number 7. Alright, i-recap muna natin. Brighton number 10, doing it alone. Number 9, extremely lofty or big resolutions. Brighton number 8, giving up too easily. And number 7, time management. And that completes our first list. Stay tuned because more revelations are coming. Welcome back to Brighton, the countdown program of the Archdiocesan radio station, Bright FM 91.9. Thank you for staying with us and sa mga nakikinig pa rin po dito sa Brighton. Just keep on listening over the Yes. radio and over Facebook Live. Keep watching. Once again, it's www.facebook.com/BRIGHT 10919. Ayan, Sherwin. Right, don't forget to like our Facebook page. And syempre, marami pa tayong sorpresa. Anyway, the song that was played during the break is entitled The Climb. Yan, ang pag-akyat. Yeah, ang pag-akyat Oo. sa Mayon, anong bang bundok? Mount Arayat. Ayan, 'di ba? Sa parang related din kasi yung kanta sa topic natin ngayon. Yes. 'Di ba? Dapat it's always gonna be another mountain. I'm always gonna. Wanna make it move. Parang kasi nga akitin lang natin 'yon yung mga bagay na gusto nating makuha and wag tayong sumuko. Until hindi natin naaabot yan. So, let's now move on to our second list. Let's start by listing down our Brighton number 6. Financial burden. Ayan, narinig ko pa lang yung first word. Kinabahan ako. Kinabahan na ako dyan. Alright. Financial burden, how to change it? Be resourceful. Isa yan sa mga pinakauna. Be patient to find cheaper ways. Marami na mga Murang paraan. Tama Ayan. yan, di ba? Sabi nila, many give up on their resolutions if the associated expenses are too high. Okay. Totoo yun. Yes, for example daw sa losing weight can sometimes require an expensive Ayan gym na naman. membership. Oo. Hi, LM. Losing weight na naman. Be creative and try to find less expensive ways to complete your goals. Oo. If you are trying to lose weight, you can exercise and work out without the use of gym. Totoo yun. Pwede naman kasing sa bahay. Tama. Zumba. Marami na mga... May tunog yun? Ano ba yan? Wala Oo, pa alam sa ko. tono? Marami namang mga Grabe sa... si DJ Sherwin, New Year na ay.
Marami namang mga video sa Facebook na Pwedeng gayahin. Tama. Yung mga exercise, Oo. ganon. Di ba nga meron mga process? O, step 1, ganito dapat. Oo. Step 2, ganito dapat. Tapos may instructions talaga Oo. Yung kailangan ganito, pag ganyan. So, kumbaga find another way para maging matipid din yung paggawa natin ng New Year's resolution. Hindi yung baka sa sobrang mahal, hindi na natin na afford Imbes na eto nga, sige, nakapag-diet ka nga, hindi ka naman nakatipid, di ba? So, nakapag-suffer naman, di ba? Tama, So, yan. wag dapat ganun. Ikaw ba, gusto mo bang i-share ko sa'yo yung mga video na yon? Ay, Sherwin, mapang-api ka. Bago ka, 2017. At tayo na nga lang dalawang nagkakarinigan dito. Mapang-api na ba ako yan? Mas lumala pa. Ay, mas lumala. Pero walang mas lalala kay Desiree tsaka kay LM. Anyway, gusto nating pasalamatan ang ating tech on duty, Leo Mar the Handsome Igpuara. Ayan, maraming salamat for letting us use your Ayan. phone. Sorry, LM, for hindi our ka namin Facebook maano sa Live. Facebook Live. Yes. Pero wait lang, tatayo ako. Ay, hindi. Sige, maraming salamat sa ating tech on duty. Ayan, para makita naman natin yung mga busy. Ayan. So, hi LM, hi kay Shane, and i-hi din natin yung mga tech on duties natin kapag gabi. So, kina Jolly, French Jolly, kay Engineer French Jolly, at saka kay Aaron. Ayan, yung mga licensed technicians natin yun. Yes. Maraming salamat. Mhm. So, Sherwin, Yes. yun nga. So, hanap tayo ng way para gawin natin yung resolution sa paraang makakatipid din tayo. Tama. Kasi parang sabi nga nila, kung may kung gusto mo may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Tama. Baka naman kasi hindi naman masyadong kamahalan yan, baka naman afford mo, edi grab mo na, di ba? Pero tinanong ko kasi one time, hindi na natin sasabihin kung sino, pero si LM yon. Tinanong ko kasi siya, hindi joke lang, tinanong ko siya kung bakit pinipili pa rin niyang mag-gym ng kahit na alam niya na magastos. And sabi niya kasi, it's another way kasi to reinforce you to do that. Oh, wow. Kasi parang, syempre, manghihinayang ka nga sa pera. So, pupunta ka sa gym. Pero ang nangyari kasi talaga, kung hindi talaga nasa sa'yo yung panahon para makapag-diet, hindi talaga siya. So, hindi lang basta yung reinforcement sa gym yung kailangan, kundi dapat yun talagang goal mo talaga yun. Tama sa... So, yun. And kabaligtaran naman, nabanggit ko na rin dati, sa OCD in Action. Okay, Every Tuesday and Thursday po yan, ha? And speaking of OCD in action, batiin naman natin ang OCD Region 3 kay Sir Nigel, kay Sir Amado, kay Ma'am Dayan, kay Ma'am Cheng. Ayan, hello po. Good afternoon po sa inyo. Yung way naman ng gobyerno para hindi na makapag-smoke, no? Okay. Or mabawasan yung number of smokers sa Philippines and yung mga umiinom is parang through Ano yun? syntax law. Okay. Oo, so, yung nagkaroon ng batas. Oo, nagkaroon ng parang pagtaas ng presyo, no? Sa mga sigarilyo, sa mga alcohol. So, nabawasan nga naman. Okay. So, kakaiba sa atin kapag yung New Year's resolution, maghanap ka ng mura. Depende naman kasi talaga, di Sa ba? sitwasyon. Oo. So, basta kung alam mo naman na kaya mo, walang problema, di ba? Pero kung ang idadagdag ng solusyon mo, problema din sa'yo, palitan mo yung solusyon na naisip mo, di Oo, ba? baka hindi yan makakatulong sa'yo. Okay, So, yun, hindi po sa gabal ang kahirapan para maabot natin yung New Year's resolution natin. Marami na bang mga resolution na pwede natin gawin na hindi tayo Gagastos. dapat gumastos. Ng malaki. Tama. So, ayun. So, that's it for our Brighton number 6. Let's now have our Brighton number 5. Unrealistic resolutions. Ito yung mga hindi makatotohanan, hindi maabot-abot, hindi natin maisip kung pwede ba. In short, para ma-overcome natin yan at para mapalitan natin yan, be realistic. Ayan. Ito yung mahirap gawin din ngayon yung magising sa katotohanan. Yung feeling mo mahal ka niya pero yung totoo hindi naman pala. Gumising ka na, girl. Oo, di ba? Kailangan mo ba yung kape ni Sarah para Oo. pampagis? Masigit pa doon. Actually, may
nakaisip nga ako Gawa kaya ako ng business na nag-offer ng kapeng matapang. Ikaw yung producer. Ako yung yan. barista. Oo, tama. Ako yung gagawa talaga. Tapos, every time na bibigyan mo sila ng kape, may hugot ka, no? at every time na makikita ko sila, sasampalin ko sila. Ito, Oo. matapang to, pak! Ganon. Parang yung menu mo nun, parang ito kape para sa mga naiwan. Oo, ito para sa mga para sa mga taong duwag. Duwag, oo. Ito sa mga taong ayaw Masyadong nananaginip. Oo, di ba? Tayo maggumising sa katotohanan. Ito yung kaping to para sa mga taong takot pumasok sa commitment. Oo, para kay DJ Sherwin. Para sa ating dalawa yun. Okay. Tinatamay niya na talaga ako. Alright. Ano Si pa? DJ Ano pang kape? Sherwin. Ano pang kape? Yung mga kape na kaya kang gisingin nga sa katotohanan. At saka yung kaya kang gising. Kasi di ba yung kape sa atin, pampagising din. Buti tayo gising na gising tayo. No? Hindi Yeah. tayo masyadong gwapo, hindi tayo masyadong maganda. Yes, pero pag narinig nila tayo, parang naririnig din nila na, ay, ang ganda siguro ni DJ Sarah. Ang gwapo siguro ni DJ Sherwin. Ay, totoo po yun. Totoo po yun. Sakto lang Hindi talaga. lang po sa boses yan. Oo, sa looks din. So, kung gusto niyo po kaming makikita, like niyo po yung aming official Facebook page. Yes. Ayan, Sherwin. So, masyado na tayong nambola dun sa part na yun. So, moving on. Sabi dapin, king kapampangan siya. Migising ka, king katatuan. Yes, sabi nila, no, you need to set a goal that is actually achievable in the time frame of you set for yourself. At saka, if you really want to achieve your goal, learn to adjust and then change your behavior. And always remember na it is far better to succeed at a smaller, more manageable resolution than to fail at a larger, loftier one. Totoo naman yun. Kumbaga, pinakalaki-laki mo yung expectation mo, tas hindi mo naman yun kayang abutin, ma-hurt ka lang in the end kasi hindi mo nagawa. Tama. So, konti-konti lang, di ba? It takes a process. And gaya nung nabanggit natin kanina, yung mga bagay na unti-unti nating nakuha, yun yung mga bagay na hindi basta-basta mawawala. Di ba sinasabi din ng mga nakakatanda sa atin yan? Kaya gusto nila na matagal mo bago ma-achieve yung isang bagay. Kasi, in short, pinaghirapan mo yon, marami kang naipundar, kaya hindi mo siya basta-basta male-let go. Diba? So, Tamang-tama. ayan, Alright. pak na pak, sabi ni DJ Sarah. So, Yes. that's it. For our Brighton number 5, isang dahilan kung bakit hindi natin naisasagawa ang ating mga New Year's resolution is because we have unrealistic resolutions. So let's now move on sa ating Brighton number 4. Ito isa din to, no? Mhm. No plan. Walang plano. Wala tayong plano. Parang naisipan lang natin, ay, gagawin ko tong resolution. Dapat next year hindi na ako ganito. Pero how? Oo. Diba? Paano? Paano natin Hindi naman gagawin? pwedeng basta mo na lang siya naisip, nandyan na yung solution. Tama. Ito yung unang bagay na pwede natin gawin para mabago natin yung nakagisnan Pagiging walang natin. plano. Tama. Unang-una po, list everything you need. Mhm. Pangalawa, prioritize from the most important down to the least important. Singit ko lang, Sherwin. Ako, as 2016 na, habang natatapos ang 2016, wow. So, habang nakikita ko yung mga fireworks, ganyan, chuchu, naisip ko, ito siguro yung isang learning na meron ako noong 2016. Natuto akong mag-prioritize. I mean, siguro dahil tumatanda, nalalaman mo kung ano talaga yung mga gusto mo. At kung That's ano yung right. mahalaga sa'yo. That's Kasi right. doon mo makikita kung saan ka nagpo-focus, kung saan mo ginugugol yung oras mo. That's yun. right. You know what, during my college days, no, parang Mhm. pag pupunta ka sa mall, pag may nakita kang isang bagay na gusto mo, Mhm. na may pera ka naman, agad-agad, no, Bibili mo. shopping. Mhm. Pero this time, parang iniisip mo na hanggang kailan kaya magtatagal to. Oo. Ang daming mga qualifications Oo. bago mo ma-avail yung isang bagay. Parang sa isip mo na magtatagal kaya to, matibay kaya to, magbe-benefit ba ako dito? Mhm. Parang nagiging mature tayo, tapos yung pagiging mature natin nagre-result sa pagiging meticulosa natin. Pero at least we know how to prioritize. Meron Tama. kasing mga tao na, do may mga negative side din. Halimbawa, kung hindi ka marunong mag-prioritize, yung ending, nagsasuffer lahat. Kasi dahil wala kang priorities, gusto mo lahat yan nandyan, hindi mo naman mafo-focus lahat ng yan sa mga yan eh. Tama. Meron talagang magsa-stand out na yun yung priority mo. Sa mga barkada, let's say, no, gusto mo lahat kitain sila. Oh, yan. Pero you have to prioritize
parang by rank na lang Oo. siguro. Yung closest. Or yung pinaka-malapit sa maluwag mong schedule. Tama, oo. Yun. So, kailangan mo ding mag-prioritize. At least kung napagsunod-sunod mo sila, walang maiiwan, Yun. mamimit mo silang lahat. And at the same time, pag alam mo yung mga priorities mo sa buhay, mas makikilala mo yung sarili mo. Di ba sinasabi nila meron yan? Family, love, career, health. Lahat yan gusto natin yan, di ba? Pero saan ba tayo talaga pinaka may gustong mag-focus, di ba? Tama, Meron tayong makikita na favorite nating i-prioritize. Tama. So, yun. Ayan, shoutout muna kay Tita Analiza de Guzman David. Ayan. She is watching us sa ating Facebook Live. Hala, Ayan. maraming salamat po. Thank you po for watching. Ayan, sabi mo nga, di ba, dapat alamin natin kung ano'y dapat yung i-prioritize natin na bagay. And pasok yan sa ating susunod na item. Ayan ang ating Brighton number 3. Lack of honesty. Ayan. Nung bata tayo, lagi nating sinasabi na Honesty is the best policy. Ayan. So, bakit hindi tayo maging honest sa ating paggawa ng New Year's resolution? Tama. So, sabi dito, tanungin natin yung mga sarili natin, kailangan ba natin talaga itong gawin? And then, baka kasi ginagawa lang natin yan just to join the bandwagon. Yung parang para lang meron din akong resolution, di ba? Tama. Na-influensyahan lang din naman ako, makikigaya ako, makikiin ako, ganon. Making resolutions is not about posting on social media na nasa gym ka, that you take a selfie pa, Ay, may alam akong ganyan eating healthy food, Oo, ganyan. diba? Trying to do off-cam kasi pwede yung maging factor na nawawala yung focus mo. Show them na kapag katapos na, kasi totoo naman yun once na na-post mo sa social media yon, tumataas yung expectation nila sa'yo na, ay, nagda-diet talaga siya, ganyan-ganyan. So, sige, intayin natin. Oo. Turn out, hindi mo naman na-sustain yun. Pagdating nung nagkita kayo, nakita nila, ay, akala ko nag-diet ka, bakit ganyan, di ba? And isang factor din sa, for example, you're at the gym, no? Nag-post ka ng Facebook sa Instagram or sa Facebook. Parang imbes na ipagpatuloy mo yung gym mo, i-open mo na lang yung Facebook mo, ay sino na kayo nag-like? Oo. Ay, may nag-comment kaya? Oo. Parang ganon. So, hindi ka talaga nag-gym para Oo. mag-gym. Nag-gym ka Tama. para may ma-status, di ba? Tama. Tapos, ginagawa mo ba yun dahil napapasaya ka niya? Kasi kapag ginawa mo yung isang resolution mo, na alam mong makakapagpasaya sa'yo, yung palang happiness or yung joy na makukuha mo pag ginagawa mo yun at nagawa mo na yun, yun palang is a positive reinforcement na. Kasi kung alam mo na ang paggawa mo nun is mapapasaya ka, syempre itutuloy at itutuloy mo yun. And then, do it then kung walang maaapektuhan sa sarili mo. Halimbawa, ito, gusto mo ng maraming adventures. Gusto mong mag-try ng trekking. Gusto mong mag-climb ng bundok at ipagsigawan sa buong mundo. Namahal ko pa siya. Ayun. So, ayun. So, pag may sakit ka naman sa puso, tas ginawa mo yun, napagod ka, parang yung sa, ano yung pelikulang yun? She's Dating the Gangster, si Catherine Bernardo. Hindi ko napanood Ay, ayun. Parang, Umakyat sila sa mayon. Hiningal siya. Pag uwi niya, halos mamatay-matay na siya, di ba? Baka hindi makapag-climb ng mountain yung resolution mo. Oo. Baka to die this year, no? Oo. Yung resolution mo. Wag naman. Pero yun nga, isang dahilan yun kung bakit wag nating gagawin yung mga bagay na alam natin na hindi natin talaga kaya. Tama. Literal na hindi kaya. Magpakatotoo tayo sa sarili natin. Ano mo, Sherwin? Siguro, I guess, that's the isa pa sa mga, anong sasabihin ko? Isa yun sa mga pinakamahirap na gawin natin bilang mga tao is yung ma-accept natin or magpakatotoo tayo sa sarili natin. For instance, halimbawa ako, ayoko nasasabi na ganito ako, na mataba ako, ganyan. Pero mataba talaga. Yung mga ganon. So, maging honest tayo sa sarili natin na, mataba talaga ako. Kasi pag tinanggap natin yun, parang maluwag sa loob natin pag may nagsabi sa atin nun, alam ko naman yun, wag mo nang i-remind. Yung mga ganun. Tama. At saka isa pa, yung lack of honesty sa sarili natin. Halimbawa, hindi mo maamin na mahal mo yung isang tao, ganyan. Ikaw din mismo yung mahihirapan doon Kung hindi ka totoo sa sarili mo, sige sabihin na natin na naloloko mo yung ibang tao, napapaniwala mo sila sa ganun. Pero kung ikaw mismo,
hindi ka ba maaawa naman dun sa sarili mo dahil ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo maamin yung pagkatao mo. Diba? Magpakatotoo tayong lahat. Magising tayo sa realidad. Ipaglaban. Parang, di ba, napaka-importante kasi na kapag totoo ka sa sarili mo, parang yung tao sa'yo, totoo din sa'yo. Yun. Oo. Be genuine, diba? Be original, di ba? Yun. At nakikita, sabi nila ha, ewan ko lang, kapag ka sa ibang tao, nakikita daw nila agad sa isang tao kung totoo sila. Merong mga nagsasabi na meron kasi silang genuine smile, genuine eyes, yung mga ganon-ganon. Yung mga ganung tao, sa eyes pa lang, sa smile pa lang, paano pa kaya pag nagmahal pa, no? Parang mas genuine pa yata. So, kilalanin nyo si DJ Sarge kasi DJ Sherwin. Ay, Oo. promote. Pero sa Facebook Live natin, mukhang genuine naman yung mga pagmumukha natin. Oo naman. Genuine po kami. Tsaka pag tumatawa, di ba, na ulitin ko lang yung keynote ni Among Kenneth. Sabi niya, kapag ka nakikinig daw siya, gustong-gusto niyang naririnig yung tawanan. Kasi po, yung tawanan talaga namin is ano talaga, totoo. Genuine talaga. Nagjo-joke talaga, tapos natatawa. At the same time, nakikita nyo naman pag nag-joke kami na wali, hindi talaga tumatawa yung isa't isa, di ba? So yun, so magpakatotoo tayo sa sarili natin kasi once na naging totoo tayo, malalaman natin yung mga kaya at hindi natin kayang gawin. At the same time, malalaman natin kung mababawasan yung percentage kung bakit hindi natin nagagawa yung mga New Year's resolution natin. Masigabong palakpakan para sa amin. Yes. Oh. Alright. So, i-recap muna natin ang ating Brighton to ano bang number to? Sa Brighton 6. number 6 to 3. Ayan. Number 6 is financial burden. Number 5, unrealistic resolutions. Number 4, walang plano or no plan. Number 3, lack of honesty. And that completes our second list. Keep answering our poll question and your responses will be surely read. Don't forget to like our official Facebook page. Again, it's www.facebook.com/bright10919 with a capital B. Brighton will return. Magrasyang Pasko kay kayungan po. Sana ing Pasko yang maging dalan ban king upayang itamungan. Ibayit ne ing lugod, pami kakapatad, at pami sasanmetong king karing pamilya tamo at karing komunidad. At ing Pasko yang babye, sikanan kay katamo ban king upayang lalong sumulong ing ganaka, karing kay katamong puso, ban king upayang makasaw, karing dakalataw. Ini po yamong Jess Manabat, ing kura paroko na ning San Jose, kaya ni King San Jose Malino. Maya papasko kaya kungan. Merry Christmas! Maligayang Pasko! Masayang Pasko! Ing sanang tune ng kabaldugan ning Pasko, manatili karingke katamong puso. Ini po ing Bright FM 91.9, makiabe king selebrasyon yu ngening Pasko. Welcome back to Brighton, the countdown of information for everyone. This is DJ Sarah. At kasama nyo pa din po, DJ Sherwin. The song that was played during the break is entitled Breakaway ni Maring Kelly Clarkson. Kumari ko silang lahat. Pati si Mariah, no? Kumari mo. Yes, yan yung mga bumibirit na yan. Hindi ko alam bakit di ako nahawa. Alright, so let's now move on sa ating huling listahan, no? The last two items for this afternoon. Before we continue, greet ko lang si Jill Sungay, yung classmate ko nung elementary, comment din siya sa ating Facebook live video. So, let's now have our Brighton number 2. Yung Brighton number 2 po natin is wrong perspective. What does it mean? Parang mali yung pagpaplano, mali yung angulo ng New Year's resolution Turo natin. kayo kung paano umanggulo, lalo na sa selfie. Oo, di ba? Ito sa focus on what you will accomplish and quit dwelling on what you have not. Di ba? Isa din to sa mga paraan na kapag para daw maging jolly yung buong year mo, ilista mo lahat yung mga achievements na nakuha mo. Yes, oo. May naalala kong method dyan eh. Actually, ginawa ko siya pero hindi ko siya natapos. Meron akong isang notebook. Hanggang anong month ka sa? Mga hanggang May, ganon. April, May. Oo. Half ng year. Nangyari yon kasi gumagawa,
alam naman natin sa isang araw ng buhay natin, maraming magagandang nangyayari, di Tama, ba? tama. Pero kung ano yung at the end of the day, kung ano yung mga bagay na hindi natin makalimutan hanggang sa pagtulog natin, yung ginawa ko noon is nagsusulat ako sa isang notebook. Mhm. For instance, January 4. Naalala ko yung pagtawag sa akin ng best friend ko ng Anyong. Ayan. Ito totoo talaga to, January 4. So, matatawa ako. And then, hindi ko siya natapos. This after nung year, I guess, kailan yun? Nakita ko ulit yung notebook ko na yun. Na sinusulat ko yung mga magagandang nangyari. And ang nakakatuwa din kasi, habang binabasa ko siya, yung saya nandoon. Parang Tama. natutuwa ako bigla na, Oo. ay, oo nga, no, yung moment na to. I also did that sa yung Hanggang anong month ka? mga ano yata yun, August Mas yata. matagal yung Oo. sa'yo. Year 2015 yun sa. Mhm. Then, binalikan ko ng year 2016, last year. Mhm. Yun yung exact date. For example, anong araw ngayon? January 6 Six. ngayon. Oh. Binalikan ko yung January 6 ng last year. Mhm. Parang ibang-iba, no? Ibang-iba yung ginagawa ko that time na hindi ko expect na ginagawa ko pala Dati Oo, yun. dati yun. Naalala ko nga, nakita ko, isa pang magandang way din na nakakapagbalik tayo sa nakaraan. Yung Facebook, di ba? Nagsishare siya ng memories. Ang masaklap lang, halimbawa ako, hindi talaga ako mapag-post ng mga, ngayon, no? Simula nung nag-18 yata, hindi ako mapag-post ng mga happenings na every month, every day, ganun. Kung ano lang talaga yung major talaga, yun lang yung napopost ko. So, sad to say, wala ako nung, you can look back your memories sa ganito, ganyan. Pero ang maganda doon kasi kahit hindi ko naaalala via Facebook or via sulat, sa memory ko nare-recall. Oh, ko. really? Halimbawa, for instance, sa isang tao, ganito, maaalala ko na may memory kami ng ganito, ng ganyan, ng ganyan, ganon. Hindi nga lang yung eksaktong araw, eksaktong oras, pero at least naaalala mo. Pero sa mga listeners natin, kung gusto nilang i-try yun, pwede, di ba? Yes, pero yung Facebook niya, yung memory, magandang tulong yun sa, kasi you don't have to write down. Pero dapat, naipapost mo, di ba? Kasi hindi naman, yun nga lang. Oo, Kasi, pero sometimes, yung mga magagandang alaala, yun yung mga hindi natin na ipopost sa Facebook. kasi nga, finifeel natin yung moment. Oo. That's right. Mhm. So, ayun. Ano pa ba? Para mabawasan natin ang maling pagtingin sa mga bagay-bagay. Yes, sabi nila sa ang New Year's resolution ay hindi lang naman tungkol sa pagbabago. Ito rin ay tungkol sa pag-look forward sa mga bagay na nais mong ma-experience for the first time. And then, sabi nga, Sherwin, count your blessings instead of counting your failures. Oh, that's Isa good. pa sigurong dahilan kung bakit hindi tayo makapag-move forward sa mga resolutions natin. Kasi, ang iniisip natin, yung mga hindi natin nagawang resolutions before. Parang iniisip natin na hindi ko naman sila magagawa ngayon. Bakit pa ako gagawa? Ilang taon ko na rin naman silang hindi ginawa. Diba? For what? Diba? Yun. Oo, parang yun nga, maging ano tayo, no? Tingnan natin yung tamang perspektibo sa Yeah. paggawa natin ng New Year's resolution. At sa buhay-buhay din natin. Mhm. Diba? Sabi nga nila, it's all about perspective. Tama. Parang connected dito sa yung be realistic, no? Yun. Oo. Parang alamin muna natin kung ito nga ba yung tamang daan. Yeah. So, yun, no, basta correct perspective dapat yung ating Yun. tignan. So, that's it for our Brighton number 2. Two. Ano kaya yung pinakadahilan kung bakit hindi natin nagagawa ang ating mga New Year's resolution? Bago tayo pumunta dyan, i-recap muna natin ang ating top 10 to 9, ay top 10 to 2 Two. sa ating Yeah. listahan. So, we have Brighton number 10, doing it alone. 2 extremely lofty resolutions. Number 8, giving up too easily. Number 4, parang kakulangan sa time management. Number 6, Ay, number 8 financial pala yun. burden. Oo. Saan na tayo? Number 5, Yan. unrealistic resolutions. Number 4, no plan. Number 3, lack of honesty. Brighton number 2, wrong perspective. So, let's now have our Brighton number 1. Brighton number 1. Nahuli ang tambol. Nahuli yung tambol, no? Natisod ang Ayan, taga-tambol natin. nabarkada. Okay, Brighton number 1, not believing in yourself. Sabi nga nung kanta, there can be miracles
When you believe. Oh. Yan. Hi kay Tita Day at kay Tita Ruth. Si Tita Day, favorite niyang naririnig sa akin yan. When you believe. Ayun. So, imbes na sabihin, hindi pa talaga ako pumapayat. Yan na naman. Nandun na naman siya sa script. Si Sherwin may galit sa akin nung ginawa tong script na to. Ayan. Ayan. Sabi niya, imbis na daw na sabihin natin yun, yung 1 kilo pa lang ay nawala sa akin. Try to say, yes, 1 kilo down. At least naka 1 kilo na ako. 1 kilo pa. 1 kilo pa ulit mamaya. Pero ang ibig sabihin pala, 1 kilong manok pa mamaya. 1 kilong manok at 1 kilong kanin. Oo, parang ganun. Wala nang ibang pupuri sa'yo, kundi ang sarili mo. Kaya naman say, Congratulations to yourself. Ayan. Congratulations, self. Bago mo masasabi yan sa sarili mo, dapat gawin mo muna. Iyaw. Oo. Baka naman kinongrats mo na ng kinongrats yung sarili mo, hindi naman totoo. Oo, di ba? Parang patawa ka nun, no? Oo. Sabi nila sa if you fail, try again. Oo, and dagdag ko lang, Sherwin, kung kinongrats mo na yung kinongrats yung sarili mo, tapos hindi mo naman naramdaman na totoo, eh di wala ka ring honesty sa sarili mo. Parang ano lang yan sa pagkuha ng Ano yan? perfect score sa exam, pero hindi ka naman nag-review at nangopya ka lang. Ay, oo. So, hindi ka na naging totoo sa sarili mo. Oo. Hindi pa totoo yung congratulations na natanggap mo. Tama. Parang yung pag-ako sa mga trabaho na hindi mo naman nagawa, no? Pero parang sinasabi mo na, I am the winner! Ako ang nagwagi! Oh, ang dami nating musical ngayon. Ang saya natin ngayon, DJ Sherwin. It's really a bright day for us. Oo, kasi kawawa naman nga yung tao nga nagpagod, Bakit ganun no? yung tunog sa akin? Kawawa naman yung taong nagpagod doon. So, let's give parang, Credits? yes, credit sa mga taong nagtrabaho. Or, So, may galit ka ba sa mga nangungopya? parang ganun na nga. Okay. Kasi nakakainis na naman talaga, di ba? Mhm. Mas mataas pa yung score nila. Sa bagay, totoo yun. Mhm. Kaya nga, di ba, nauuso din sa atin yung plagiarism and then yung copyright. Kasi gusto nating ma-acknowledge yung pinaghirapan ng ibang tao. Yun. So, pati tayo napunta dyan. Yung doon sa example isa natin. oo. Okay? If hindi mo ma-reach ang goal, isipin mo na you still exerted an effort for it. Diba, ito yung tinatanong ko sa relasyon. So, hindi ba naman Valentine's pero pang-ibig na? Hindi, na-relate ko lang kasi naalala ko, tinanong ko yung isang kaibigan ko kung bakit kahit ang hirap-hirap na ng pinagdadaanan nila sa isang relasyon, pero hindi pa rin siya bumibitaw. Mhm. Sabi ko, bakit? Ang lungkot-lungkot mo na. Parang ilang araw ka nang umiiyak, hindi lang ilang araw, ilang times ka nang umiyak, bakit nag-hold on ka pa rin sa mga bagay na nagpapahirap sa'yo, nagpapasakit sa'yo? Then, ang sinagot niya kasi sa akin is, nanghihinayang ako sa mga effort na naibigay ko na. So, siguro marirelate ko to dito na, totoo nga naman, kapag ka nag-invest ka na sa isang relasyon, sa isang tao, sa isang bagay, sa isang resolution mo, sa isang goal, syempre manghihinayang ka na kasi nandun ka na. Kumbaga, nakapagpundar ka na ng 50%. 50% na lang ma-achieve mo. Nag-give up ka pa ba? Ayun. And paano ka susuportahan ng mga taong sa paligid mo kung yung sarili mo mismo hindi mo masuportahan? That's right. Diba? Hindi naman kasi sa pagiging mayabang yan eh. Mhm. Pagiging confident lang yan. Na Oo. matatapos mo, na marireach mo yung quota mo, diba? Yung goal mo. And siguro, believing in yourself, bago mo paniwalaan yung sarili mo, dapat honest ka muna sa sarili mo. Kasi once na kilala mo yung sarili mo, kilala mo kung hanggang saan ka, kung paano ka sa paraan na ito, paano mo magagawa to, and then, you could believe in yourself. Kasi alam mo na kaya mo eh. Tama. Kilala mo yung sarili mo. So, yun din yung isang dahilan kung bakit hindi nagkakatotoo ang ating mga New Year's resolution. Kasi nga, hindi natin pinaniniwalaan yung sarili nating kakayahan at abilidad. So siguro yung unang process dyan, know yourself first. Oo. Know yourself first. And Be honest. Yan. And kapag nalaman mo na kung sino ka, believe. Oo. Believe, diba? Believe. Believe in yourself. Ayan. That's right, Sherwin. So, that's it for our Brighton number 1. Ang top reason kung bakit hindi na isa sa katuparan ang ating mga New Year's resolution is because we don't believe in ourselves.
Okay, Sherwin. Kasunod po ng not believing in yourself ang wrong perspective na nasa number 2 spot. And then number 3, ano yung ating number 3, Sherwin? Lack Ayan. of honesty. Yung Number 4, three. no plan. Number 5 is unrealistic Number resolutions. 6, financial burden. Number 7, time management. Giving up too easily for number 8. Number 9 for extremely lofty resolutions. And for our brights, number 10, doing it alone. Ayan, Sherwin. So, ang dami nating mga na-share at na-impart sa ating mga listeners. Pero, pwede ba naman na hindi tayo bumate sa ating mga tagapakinig? So, yes. umpisahan ko na, Sherwin. I-hi ko lang ang taga Santa Rita, Lubao, Pampanga. Lalo na kay Tita Scarlett at kay Tito Oliver. And gusto ko lang din batiin si Sir Khaled, si Ma'am Cheyenne, si Lon, at saka si Ma'am Richie. And hi din kay Sir Manny, kay Dr. Melanie Briones. Ayan. Gusto ko din na batiin yung pinsan ko, si Ate Jenny Limson Ocampo, na Facebook Live ngayon. And of course, belated happy birthday to the one and only, the ever beautiful, young-looking Ate Janet. The Madam. Ang ating madam, di ba? Madam. Sabi nga ni Chingweng, no? Chingweng, we miss you here, Chingweng. Hi, Tita Rowena Laksamana, we miss you. Sa nag-iisang madam, si Ate Janet Bautista. Isang bonggang-bonggang happy birthday sa iyo, Ate Janet. Maraming salamat sa pa-pizza, sa pa-siomay, pa-soft drinks at... Sa papika. Ayun, sa pa-chichiria. Yes, tama. So, nabitin kami kasi nag-air kami bigla. Sana paglabas natin dito, meron pa. And speaking of birthday, gusto ko lang din batiin ang isa nating brightener talaga, si Tito Cesar mula sa Bataan. Of course. Maraming salamat po sa pag-share at pag-like ng aming mga videos dito sa aming Facebook page. And belated happy birthday also to Chelsea Oligario. Happy birthday din kay Tita Ninang ko, Ninang Rodes Santos. And then, happy birthday today kay Ram Paulo Gamboa, King Alvarado, and kay Enzo Pangilinan. Kay Enz, happy birthday, Enz, ng Santa Maria Archives team. Ito, batang-bata pa siya, pero nagpo-photographer na siya. Wow. Yes, so Enz, sa Manalin, happy birthday. Galing yan kay Tito mo ba? Yeah, kay Tito Jones mo at kay Daddy mo, kay Kuya Nomer. Ayan. Happy birthday and advance happy birthday to my daddy. Birthday niya bukas. Happy birthday, Tay. I love you. Wow, happy birthday po, Tito. Ayan, Yeah. napakaganda ng anak niyo, no? Oo. Napakagaling pa. Oh my God, syempre gwapo din daw yung tatay. Swerte po kayo no naging anak niyo si Sarah. And swerte ka din sana naging tatay mo, si Tito. Very din yan, young looking and feeling young. Oh, eh. Forma niya, forma mo, sure. Oh, okay lang yan, di ba? Para hindi naman masyadong magmukhang matanda, di ba? Oo. Sabi nga nila, kung gusto mong maging bata, syempre dapat yung feeling and yung feeling mo or yung gawin mo, minsan iparamdam mo sa sarili mo na bata ka pa para yung antag doon, Yung aura mo. yung aura mo is maging bata. Tama. Binabati ko din yung lolo ko, si Lolo Roberto Limson, and yung lola ko, si Lola Belia Limson. Ayan, Sherwin. So, basahin muna natin yung sumagot sa ating mga poll question, sa ating poll question. Kung bakit, kung nagawa ba nila ang kanilang New Year's resolution. Ayan. Ano daw? Sige. Sinusubukan ko yung 100 pesos per day. Kaso nung mga September to October na hindi ko na natuloy. Marami Gastusin. Marami na kasing sunod-sunod na gastos. Ayan. Galing yan kay IJ. Alright. Ito naman, galing sa ating madam, kay Ate Janet. Sabi niya, natupad naman yung New Year's resolution ko kasi kung ano lang ang posible, yun lang ang ginagawan ko ng resolution. Ayan, gaya nga nung nabanggit natin kanina. According naman kay Cristel, hindi ko na maalala kung may New Year's resolution ako. Basta all I can remember was super bigat and stressful ang 2016. I learned so many things the hard way. Oh, at least you learn. Yes, yun yung importante doon. Galing naman sa ating certified brighteners din. Hi kay Darwin and hi ko lang ang mga CPE, ECE 5A na graduating na. Palagay ko grad pick na sila. So, alright, hi congratulations. kila Carissa May, kila Angeli, kay Darrell, kay Paul Renz, kay Elaine at sa buong section nyo. At sabi ni Darwin, wala ako naaalalang resolution ko. Hindi ko na kasi ginagawa kasi alam ko na hindi ko naman talaga magagawa. Hindi ko alam kung nagpo-fall to sa not believing in yourself o lack of honesty or saan ba? Hindi, parang
parang parehas kami, no? Parang wag na lang gumawa ng resolution. Parang be it na lang, no? Oo. Kung ano yung darating, yun na. Ito naman, galing kay Alain, sabi niya, Sherwin. Ayan, yes, nagawa ko last 2016, resolution ko ang makapasa sa mga exams ko, and nagawa ko yon. Ang daming blessing ang dumating sa family ko. Wow. Ayan, thank you, Alain. And i-greet ko lang din sina EJ Anichete, kay Gab Sibog, and kay Gab Sampang. Ayan, hello sa inyo. At galing naman kay Louie. Hello, Saturday boys. Kina Mike Lester, Justin, Wilson, Janelle, Brian, kay Tita Sara, kay Ayan, at kay Minerva. Sabi niya, finally, I did it. Yehey! Yahoo! Nagawa ko yung New Year's resolution ko last year. May ganun talaga siya. Isang tao yon. I must say that may isang salita ako for myself. I am happy. I'm still what I am now, like the old one, but for this year, 2017, I will be a better person. Sabi yan ni Louie. Pak na pak ang sagot. Parang pang miss you. No? Totoo yon. Kailangan na maging totoo tayo sa mga salita natin, di ba? May palabra de honor. Tama. So, para maging safe, kung alam natin hindi natin kaya, huwag tayong magbitiw ng mga salita. Kasi, Lalo na yung I love you, no? Oo. Pa-pre-Valentine pa tayo dito. Kung hindi mo paninindagan yung I love you mo, huwag mo nang sabihin. Oo, totoo yun. Kung hindi mo naman kayang panghawakan yung mga Oo. promises, kaya nga di ba sabi nila, wag daw tayong gagawa ng mga promises kapag masaya tayo. Kasi kapag ka ganun, madali kasing mangako nun eh. Kasi Tama. nasa cloud9 tayo Tama eh. yun, tama yun. Iniisip lang natin nun is yung makakapagpasaya sa iba, makakapagpasaya sa atin without knowing na baka hindi natin pwedeng gawin ito. And then siguro, kung may mga nasasabi man tayong ganun, wag na lang nating sabihin na ulit-ulit na promise, totoo yun. Tapos sooner or later, hindi naman pala natin magagawa. Try na lang na sabihin natin na itatry ko yung Yeah. best ko para magawa ito. Kapag kami itatry kasi, nandun na yung 50% chance, 'di ba? And another that, kapag dun sa paninindigan ang sinasabi, dun sa sinabi ko na wag tayong mag-promise kapag masaya, wag din tayong magbitiw naman ng salita pag galit tayo. Ayaw naman. Kasi baka may mabanggit din tayo na sasampalin kita, Oo, ganyan. papatayin kita. Oo, yung mga ganong tipo, Oo, no? syempre, it's another thing na hindi rin natin nasusunod yung mga sinasabi natin. So, basta ang ano lang doon, maging totoo tayo sa sarili natin para mapanindigan natin kung may promises or may mga gusto man tayong gawin at hindi gawin. Oo, yung isa lang yung mga simpleng bagay lang yung pwede natin gawin dyan. Kung masyado kang masaya, ano muna, no? Ilaylo. Maglaylo ka Oo. muna sa sobrang saya mo. Mag-isip-isip muna. Kasi yung sobrang kasiyahan pwede ring magdulot yan ng ng mga negative things. Oo. Kung naman galit na galit ka, maglaylo din, di ba? Parang mag-ano ka Para muna. hindi mo rin ma-focus yung galit mo sa ibang tao at ma-hurt sila. Anyway, Sherwin, ang dami nating mga gustong i-share pa sa Ana, no? Pero we don't have enough time pa. Pero sa susunod na Friday, syempre, dito sa Brighton, dapat lagi silang nakatuto kasi mas marami tayong magagandang episodes this year. We promise to give you a better Brighton. Diba, Sherwin? And siguro, last words na lang. This is the first Friday of 2017. We already had 5 days or 6 days, diba? Sana kung ano man ang estado ng ating 2017 so far, at kung ano man ang naging estado ng ating 2016, sana better yung ngayon. Let's make it worth remembering. Yes. Parang napapansin naman natin na every year, no, nagiging better yung buhay natin. Yes. Oo. Let's continue to make it better until it become the best. Yes, Until that's it right. becomes the best. Okay, Sherwin. So, ayan. Natapos na naman ang isang oras at kalahating kwentuhan. 1 kalahating oras na kwentuhan. 1 kalahating oras? Ayun. At talakayan, pakiramdaman yung kaya pong pasibayo King Tuto King Biyernes. This is the program that lists anything and everything under the sun. Ayan. This has been DJ Sherwin. At ito pa rin ang nabulol ngayong araw, ang maganda lang at hindi magandang maganda, DJ Sarah. At Anything and everything under the sun, yan ang kakatamong pisabihan, of course. Kenny mo po yan, king paborito yung programa every Friday, 4 o'clock in the afternoon, Bright FM 91.9's Brighton, the countdown of information for everyone. Have a happy weekends.
Hindi namin hahayaang mahuli kayo sa impormasyon. Most talked about places, things, and events, alamin yan sa Brighton. Life-saving tips and advice, pakinggan yan mula sa Brighton. We will brighten your minds with the top 10 of anything and everything under the sun. Be bright! All these and more on Brighton, the countdown of the information for everyone.